Isang magandang araw sa atin lahat, guys. For today's vlog, andito lang tayo sa aming bahay. At nais ko lamang magkwento sa inyo ng aking buhay. Una, ako ay maagang nag-asawa. 16 years old. 2000 March 24 2004 ay nag-asawa na ako. May dalawa akong anak at ang aking panganay ay pinanganak ko din ng taon na yun, December 13, 2004. Siya ay mag-20 na sa December at ang akin namang bunso ay 13 March 18, 2010. Yung aking bunso ay grade 8 sa ROX ako. At yung aking panganay ay grade 10 lang. Hindi siya nakapag-senior high gawa ng nung nag-pandemic, nahirapan siya sa module na may time na ako nang gumagawa ng iba niyang module kasi nga hindi niya kaya. Tapos hindi na siya nag-aral. Ngayon sumasama na lang siya sa papa niya sa pagtatrabaho. Pero inaano ko naman na siya mag-aral. Kaya lang ayaw niya, diba? Sabi nila, ang tao nga ang binata pag nagkakapera na, hindi na mag-aral. Pero sinasabi ko naman sa kanya na bata ka pa, pwede ka mag-aral. Sabi niya, ngayong taong ito, sabi niya, mag-aaral daw siya. Sabi ko, oo, maganda ka ako yan. Yung makatapos naman lang ng pag-aaral. Ang inaano kasi niya sa akin, yung meron nga dyan, mama, nakatapos naman ng pag-aaral. Pero ano bang trabaho? Ang iba nga walang trabaho. Ang inaano kasi niya sa akin, ay diskarte lang. Sabi ko, depende naman din sa tao yun. Pero may punto na tama naman siya. Ang iba kasi, natapos nga lang, pero hindi naman nagagamit ng mga pinag-aralan. Tsaka ay naman sa sipag din at determinasyon ng isang tao. Pero sabi ko sa kanya, maganda pa rin na may natapos ka. Para pag nagkaroon ka ng anak, yung mga magtanong-tanong man sila sa'yo na, ano bang tawag din, tawag doon, anong gagawin, ganyan. Dahil minsan, naranasan may pinatanong sa akin ng bunso ko kung, mama, ano ba yung gano'n? Naku to, hindi ko alam sa iba. Pero yung bunso ko naman, awa ng Diyos ay, achiever naman siya. Yun, sa Martes ay meron siyang sabit ba? Ano po ba? Dati, ayun, ang asawa ko ay pintor. Nagpipinturo siya. Ngayon ay doon sila sa Tali Beach or sa taas, kung tawagin ito sa amin. Mataas yun. Matagal na siyang pintor. Tapos, ito na yung pinakamatagal niyang trabaho doon sa pinapasukan niya. Nakadalawang taon nata sila doon na dire-diretso. Parang nagustuhan siya ng boss niya. Dalawa sila. Nagustuhan siya. Sabi ko, salamat naman. Hindi na yung kagaya ng dati na pinakamatagal na 3 buwan tapos hanap ulit kung saan magtatrabaho tapos mga 1 linggo mga ganun. Pero ngayon dire-diretso, sabi kasi pag nawawala sila, boss, wala na po kami gagawin. Sabi ng boss niya, huwag kayo mag-alala, hindi kayo mawawala ng trabaho sa akin. Yung mga ganun ba? Tapos yun, bigla magkakaroon na ulit ng mga gagawin. Matagalan talaga. Yun nga lang, medyo kuripat ang amo nila. Walang bonus, walang 13-month pay. Walang Christmas party. Yung mga ganyan. Siya, Jojo, kita ka na. Ang pinagkakakitaan ko po ngayon ay ako po yung nagtitinda ng gold, pero hindi naman po sa akin, parang reseller lang ako. Kumukuha lang ako sa kaibigan ko. Tapos ang taas po ngayon ng gold, 3,900 ang bigay sa akin ng kaibigan ko, tapos 4,000 lang ang pasok ko, di 100 lang po. Ay, ang iba naman po, lalo't pagpaluwagan, wala pa pong 1 gram ang kinukuha.
konti lang po, tapos nagpapa-Gcash pa po ako. Sabi ko, wala na akong inaabot. Tsaka, hindi kagaya ng iba na lagi may na-order. Mas hirap din ho ba naman ang buhay ngayon. Yung ginagawa ko, nagpapahaluwagan ako. Kaya nga lang kung iba pinepera. Dahil nga pare-parehas naman kung kailangan. Yun, minsan po nagtitinda rin po ako ng mga damit-damit, yung mga ukay-ukay. Nagpapato ako ng 5 piso, 10 piso. Yung ganun po yung mga kumo, toalya. Dahil dati na rin po ako namang nagtataytay, nagpapain. Na uupo ka ng alas 6 ng umaga. Alas 6 ng hapon, nakaupo ka pa din sa dami ng pinapainan mo. Dati na rin akong nagtitinda ng mga ulam, ihaw-ihaw. Ano pa ba? Yung mga tutong, biko. Lako ho namin yan hanggang Bukana pa. Maswerte nga ako mga naglalako ngayon dahil may mga pumapakayaw. Dahil nung mga panahon nun namin na kami nagtitinda, ay talaga hong, alam nila na nililibot ho namin yung dagat. Yung daan doon sa padagat doon, hanggang doon kay Nagyaper doon. Nililibot ho namin yun hanggang ho sa kakaduluduluhan ho ng Bukana doon ho sa may LPC. Makaubos lang ho ng paninda. Sabi ko ba, kasuswerte ngayon ng mga nagtitinda. Bagay, lahat o yan, parang napagdaanan ko na rin yung mga ganong mga klase ng paghahanap buhay. Naano lang po ako nung, kahit ang pagtitinda ng isda po si, nagtitinda rin ho kami noon, kami nga ng mga asawa, kami ni Naluluning, ni Nakahipon, doon pa po kami sa Kalayo. Yan, ni Naka-Beauty. Na lang po ako nung, hindi na ako nakakasimba nung taglinggo. Kasi nga humaga kami umalis. Na lang po ako nung, hindi yung Sabado, Linggo yun. Ay, Sabado, December 2. Yung magdadalawang taon na siya ngayong December. Yung na-aksidente nun si Naka-Beauty. Kasunod kami magkakasama. Yun parang ko na, baka ito na yung way ni Lord para tumigil na ako sa pagtitinda kasi talagang natakot ako noon. Pero hindi naman sa na yung may na-aksidente pa. Parang pinaparamdam lang sa akin Lord na yung itigil mo na yan, yung maganan. Yun, simula ako noon, hindi na ako nagtinda ng isda't pusit. Tsaka pagkakainit ho, grabe. Parang ngayon hindi na ho namin, kami mag-asawa, hindi na ho namin kakayanin magtinda. Sa sobrang init. Pero, ngayon yun, di ba nagtatrabaho pa nga ako nung kay Grace. Sa awa naman ho ng Diyos. Yung tinda ko na gold, tsaka yung mga damit. Yung sa mga damit to, nakakaubos ako minsan may natitira. Pero kasi yun na lang yung tubo ko doon. Sa gold do, madalang pa ako sa patak ng ulan ang order ko. Magustuhan lang nung sasahod sa paluagan. Kaya ako nakaka-order. Pero sa Goldo halos hindi kagaya ng iba na linggo-linggo or one ba, may makita may mga post nila na may mga pa-order sila. May mga nagtatanong naman ho, may mga nagme-message ka lang, hindi naman ho talaga nagtatanong lang, hindi naman ho na-order. Ayun, awa naman ng Diyos ho kahit ang asawa ko lang may trabaho. Ang kita ko naman baka pag nagtinda ako ng damit siguro mga 200 ng tubo dumanggit. Ay nakakaraos naman ho kami. Wala naman ho akong utang na yung malaki. Wala rin naman ako yung linggo-linggo na utang na sabi ko ayoko ng ganun. May linggo-linggo kang hinuhulugan na buti sana ako kayo may trabaho. Yun. Nakakaraos naman ho kami. Tsaka ako ho naman na yan, hindi maluhong tao. Yan, kung ano lang ho nandiyan, yun lang. Hindi nga lang makarating lang ako sa pagkain. Hindi ko makarating kailangan masarap. Gusto ko yung malinis. Tsaka tinatanong ko sino nagluto. Yun, sa mga damit naman, gano'n. Gusto ko lagi white. Dahil gusto ko nga malinis. Yan sa pag naglalabo ako, pinakamadami pong puti.
Yung susunod na maglalaba ako. Makikita nyo. Puro akin yung patingin. Tsaka, dati yung halos patay na din ng katawan mo sa trabaho dahil gusto ko nga parang gusto mo yumaman, ganyan. Pero wala rin naman kung nangyari yung mga ginagawa ko din noon na mga yun nga, pagpapain, pagtatay-tay, sa ng likod mo. Yun nga, magandahan naman eh. Malaking tulong din dahil nakakaraos din. Kaya lang sabi ko kasi ngayon yan, kung ano yung binibigay sa akin ng Diyos, tatanggapin ko ng buong buo. Dahil kung talagang ibibigay niya yung para sa iyo, ibibigay niya. Hindi man ngayon, hindi mag-aantay ka. Ngayon pala, may pinagkakataan din po pala. Yun nga lang ginagawa kada 2 linggo. Maglalabada po. Yun na lang po yung parang regular na kita ko ngayon. Na ang sabi nila ay lugi pa nga daw ako. Sabi ko ayain at ano naman ano yun, madaling kong lapitan yung mag-asawang yun. Kaya tumataw na lang ng utang na loob. Pero sabi ko, nawa dumating yung panahon na hindi na ako maglabada sa kanila. Nakapagod din po. Sa bagay, wala naman kung hindi nakakapagod. Ako po yan eh. Pag-isig ko ng magay, kinisig ko ako sa ng binti ko. Gawa ng yung kahapon, no? Yung paglilinis ng church. Ginagawa ko naman siya, kaya lang yung kahapon kasi dire-diretso. Yung 3 hours yung dire-diretso. Ay, nung mga nakaraan, no? Yung patigil-tigil ako, uwi ako dito sa amin. Luluto ako, ganyan. Yung kahapon, talagang diniretso ko siya. Na hindi ko umabot na pa ng ganung 3 hours. Hindi ko pa ako nalinis yung labas, yung mga pader. Kinukusus ko pa ho ng brush. Medyo maiksi lang ho ngayon. Pero madami pa po kayong aabangan sa mga vlog ko. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa lahat po ng mga manonood. Maraming salamat po. Ang Diyos po ang magbalik ng pagpapala sa bawat isa. At mag-iingat po ang lahat. Saan man po kayo naroon, saan man po kayo papunta. Ang Diyos ang magbawat sa inyo ng kapangyarihang banal na dugo. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming salamat po sa suporta. Dito na po natatapos ang aking vlog. Thank you po sa pakikinig ng aking istorya ng buhay. Hindi ko alam kung may kwenta. Pero salamat po sa inyong oras. Thank you po at sa susunod na lang po ulit na vlog. Kita po tayo ulit. Salamat po.